Sister Paulita Astillero ang pananaw ni Telma. Pangulo si Sister Pao ng Centro Filipino Tuluyan San Benito, isang Filipino organization sa Barcelona, Spain. To help the victims of the typhoon Haiyan in Filipinas. Ang sentro ay bahagi ng Kalipi, kapulungan ng mga leader Pinoy sa Barcelona na nakalikom ng 10,000 euros o 600,000 pesos para sa biktima ng Yolanda. Maraming kamag-anak si Sister Pao sa Ormoc. Mga kamag-anak at yung mga kaibigan nila, ang bagal dumating, nagugutom na, naghahanap na sila ng mga pagkain hindi pa nakarating. Tapos yung tubig, no? Walang tubig, walang ilaw. Ang bagal-bagal sinabi ay ganun, ilang buwan lang, 2 buwan o 3. Pero hanggang ngayon ay hindi pa raw, sabi nila, no? Yung may mga areas pa na hindi pa nakarating ang ilaw, ang kuryente. Galit sila dahil nabalitaan nilang doon sa Manila, tinapon ang mga pagkain dahil bulok na. Bumisita rin si Sister Pao sa Tacloban at Ormoc noong Agosto. Nagulat siya dahil marami pa rin sa mga biktima ay nakatira sa temporary tents o lona. Sa report ng NBC News, 3,000 katao pa ang nakatira sa tents. Sa tala ng UN, halos 4 na milyong katao ay nakatanggap ng food assistance. Kaya nangihinayang siya na maraming pagkain ang nabulok, di nakarating sa mga sinalanta ng bagyo. Totoo kasi mismo ang aking mga kamag-anak, hindi na tinapon na ng mismo. Sabi nila, at saka yung sa Tacloban, nagpunta ako. Ay, nakita ko pa, tents pa, tinitirhan nila, no? Galit ako. Isa ko sa mga nagalit noon, narinig ko yun. Kaming lahat na pinag-usapan na lang. Totoo. Nalaman ko na yun ay totoo talaga. Matapos ang hagupit ni Yolanda, simbahan na naging tulay ng maraming global Pinoys para ipadaan ang kanilang donasyon. Isa ang parokya ni Father Tony Laureta sa Barcelona na bumuhos ang tulong. Pero katulad ng pananaw ni Telma, aminado si Father Laureta na nababahira ng politika ang mabagal na rehabilitasyon at pagpapaabot ng tulong sa Leyte. Hindi naman dahil sa walang ginagawa yung mga kinauukulan, no. Kaya lang siguro talagang dapat naharapin ng isang malaking problema rin sa atin, itong not because of politics, kasi politics in itself is service to the people, no. Kaya lang yung pamumulitika siguro ang dapat na harapin natin. Sa kabila ng dilubyo at sad stories ng mga naapektuhang kababayan, meron din namang mga istorya ng pagbangon. Sinong makakalimot sa tinahak ng Rio Brothers na umukit ng kasaysayan sa larangan ng musika? Malaking inspirasyon ang kanilang buhay matapos ang pinagdaanan ng bangungot dala ng super typhoon.